Good day everyone. Today, I will be representing the life and contribution of Andre Weil. Si Andre Weil ay 1906-1998 ay isang legendary French mathematician na nagpabago sa mukha ng 20th century mathematics. Kilala siya sa kanyang revolution work sa algebra, geometry at number theory. Dati inaakala ng marami na hiwalay ang dalawang larangang ito, pero pinatunayan ni Weil na napakalalim pala ng connection nila sa isa't isa. So next slide is to guide our discussion today, here are our main objectives. So first, identify the historical and academic impact of Andre Weil on 20th century pure mathematics. So second is to understand this famous Rosetta Stone philosophy and the core concept behind the Weil conjecture. And the third, to examine his role in founding the Bourbaki group and its major contribution to mathematical language and symbols. So next slide is the Rosetta Stone philosophy. So, kung familiar kayo sa Rosetta Stone sa history na ginagamit para i-translate ang lumang wika, ang pinakamalaking insight naman ni Will ay may sariling Rosetta Stone ang math. Isang paraan para i-translate ang parehong hidden truth sa tatlong magkakaibang mathematical language. So, una is number theory, ang pag-aaral ng properties at relationship ng whole numbers or integers. And pangalawa is algebra, geometry, ang pag-aaral ng geometric shape na nabubuo mula sa solution ng polynomial equation. And yung last is finite fields, maliit at may limitasyong arithmetic system gaya ng clock arithmetic na paglagpas ng 12 ay babalik ulit sa 1 na ginagamit ngayon ng husto sa computer science. Next is the core contribution, the Weil conjecture. Dito papasok ang pinaka-popular niyang kaisipan. Na-realize ni Will na kapag may nalutas kang mahirap na problem sa geometry, pwede mo iyong i-translate para masolve ang isa namang hiwalay at napakahirap na problem sa number theory. So, dahil dito, ipinakilala niya noong 1949 ang the Will conjecture. Ipinagpalagay niya na sa pamamagitan lang ng pagtingin sa geometric layout ng isang equation sa complex numbers, maaari mo nang mapredict kung ilang solution ang meron ang kaparehong equation ng isang finite field. So, next naman is yung prison proof, impact and the Bourbaki group. Isang nakamanghang trivia sa buhay niya. Napatunayan niya ang Riemann hypothesis for curves, ang one-dimension case ng kanyang conjecture noong 1940 habang nakakulong siya sa isang French military prison. Ang buong patunay naman ng Will conjecture ay inabot ng ilang dekada bago matapos ang iba pang sikat na mathematician tulad nina Alexander Grodyk at Pierre Deligne. Pangalawa, binuo niya ang Bourbaki Group noong 1934 dahil sa pagkadismaya sa magulo at organized na math textbook. Bumuo si Will at ilan pang elite French na mathematician ng isang fictional author na tinatawag na Nicolas Bourbaki. Sa ilalim ng pangalang ito, nag-publish sila ng napakalagang rigorous na mga libro. Sila ang nagpakilala ng mga standard symbols na ginagamit natin ngayon. Symbols katulad ng R para sa real numbers or Z para sa integers. Uniform spaces and modern application. Bukod dito, nag-ambag din siya sa typology. Inibento ni Will ang concept uniform spaces. Dito, pinagdugtong niya ang metric spaces kung saan eksakto ang sukat ng distansya at typological spaces, kung saan neighborhood lang ang pinag-uusapan. Para mas maipaliwanag ang tinatawag na closeness o uniform continuity, at kahit na nagtatrabaho si Will sa larangan ng pure mathematics, ang kanyang mga gawa ay nagkaroon ng napakalaking epekto sa modernong teknolohiya ngayon. So, modern application, ECC and data encoding. So, una is elliptic curve, cryptograph ECC. Ang seguridad ng ating mga smartphones, digital transaction at blockchain technology ay nakadepende sa mathematics ng algebraic curves over finite fields na mismong formal na binuo ni Will. And next is data coding theory. Ang mga barcodes, QR codes at error correcting codes na ginagamit sa pagsend ng data sa mga satellites ay gumagamit din ng pundasyon ng algebraic geometry at itinaguyod niya. So for our conclusion, si Andre Weil ay isa
ay hindi lamang basta problem solver. Isa siya sa mathematical architect. Binagsak niya ang pader sa pagitan ng number theory, algebra at geometry para magbigay ng mas malawak na framework sa 20th century mathematics. Ang kanyang pamana ay buhay na buhay pa rin hanggang ngayon, hindi lang sa cybersecurity at anti-corruption algorithmics, kundi pati na rin sa mismong mga simbolo at sulat kamay na ginagamit natin araw-araw sa math. So that's my end. So thank you.